Marami kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo na wala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung re-ribbon, nung talaga nabaon yung dangal ng Senado, aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Naalala ko, Senator De Lima at Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Eh, bakit ngayon? May remote participation. Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan na walk-out pa. Ang dami ko nang sinabi kasi hindi nag-uumpisa at nagtatapos ang tulong sa taong bayan sa panahon ng krisis sa ayuda at ayuda lamang. 3,000 pesos ay hindi sagot sa problema ng kahirapan, ng gutom, ng kawalan ng trabaho, ng kalusugan. Kaya sana tutukan natin, marami tayong I need solution dyan. Siyempre, ayuda, hindi mapagkakaila na talagang kinakailangan ng targeted social assistance. Siguradong kailangan yun. So, we have to work on that. Isa pa, siyempre, ang kinakailangan natin, konting tulong sa mga wage earners, ika nga, na hindi kaltasan ang kung ano-anong mga sweldo. Sana bigay naman ng buo yung sweldo ng taong bayan. Dahil ang sweldo ngayon, ang daming kaltas, may pag-ibig, may SSS, may PhilHealth at kung ano-ano. Kung pwede, ibigay naman ng buo for a change. Makapigil naman sila ng buong sweldo. At syempre, alam rin natin, kalalampasan ng Abril, sana tinaasan yung income tax bracket. Kasi yung 250,000 pesos sa isang taon, manipis na yun. Kinakailangan taas-taasan. Kasi ang sinabi ko nga, 500 sana, pati yung mga bonus, yung mga binibigay, dapat taasan din yung 90,000. Kaso, hindi na pinapansin. Ganon din ang nangyari. Isipin natin, ilan po na ba tayo? Nag-attack noong February 28 o March, April, nasa Mayo na tayo. Magtatapos na yung Mayo, 3 buwan na. Wala pang action. Minadali kami ng todo-todo sa Senado. Huwag na daw magdebate doon sa excise tax. Hanggang ngayon, hindi pa pinabawasan yung sa excise tax. Ang binawasan lamang, kerosene. Bakit naman kerosene? Ang sadyang kailangan ng tao ay gasolina at diesel. Kerosene lamang ang sinabi, LPG daw, pero kulang-kulang naman. Kaya ito, hindi natin natutumbukan ang tunay na problema. Pati yung VAT, parang ko sinasabi yung VAT kasi nararamdaman yun sa point of sale. Kung stasyon sana, yung petrol station, yan sana. Kasi mahapdi, di ba? Masakit talaga yung dating ng ano nga ngayon. Kung baba ng konti, 91 pesos. O 91 pesos, maibsan ng konting VAT at excise tax. Action na naman nila, 10 pesos kada litro ang mamemenos kung talagang tututukan natin. Ganun din, mababawasan ng at least 2 to 3 pesos yung kada kilo ng bigas kapag mabawasan yung cost of gasoline ng crudo. Ang hirap-hirap ng sitwasyon ngayon ang ating magsasaka. Kung nagdudusa ang consumer, nagdudusa rin ang mga magsasaka. Ang ating cost of production nasa 46-48 pesos, pinagpipilitan ng ating administrasyon na mabenta sa 50 pesos. Wala pa rin yung transport wala pa yung distribution cost. Paano naman luging-lugi ang ating mga magsasaka? Matagal na sila naghihirap. At mula sa Jensen hanggang sa Malawan, marami na rin ang maming isda, hindi nagpapalaot. Alam natin yon. So, ito yung mga dapat natin gawin, lalo na sa kalusugan. Alam natin na kinuha yung 62 billion ng PhilHealth, pinilit ng Korte Suprema na ibalik. At hindi naman pwedeng kinukuha yung pang-medisina, pang-doktor, pang-ospital ng may sakit. Napakalupit naman yun. Kaya eto, andito tayo, marami tayong rekomendasyon, pero hanggang ngayon walang kabuuang plano. Tapos may mga moves, ang DBM, pinalipat-lipat yung mga pera, tapos sabi ng DBM, pati yung LGSF ng local government, maiibsan daw yung utang, pero wala sila
natatakot. Kasi gumagawa sila ng mga pagbabago na walang karampatang batas. Kailangan may batas. Kung maalala ninyo nung COVID, dalawang bayanihan yun. Bayanihan 1, bayanihan 2. At maliwanag doon kung ano yung plano, ano ang gagawin. Hindi siya perfect, hindi tayo natuwa sa lahat ng bahagi doon. Gayon pa man, kahit papano may batas, may plano, at talagang natutukan. Ito, parang react-react na lang eh. Kung ano maisip, pero wala pa naman talagang makabuluhang at kabuuhang plano. So, ito ang tinututukan natin. Sana lumayo tayo sa mga issue ng impeachment, mga issue ng kung ano-anong Noel, nakakasira talaga ng isip yun eh. Thank you, Senator. May maraming tanong dito, at I think 5 ng tanong dito about Noel yung controversy na sa tingin niya talaga wala nang chance yan kasi na pinag-usapan ninyo, dininay na ng mga ibang politiko. Do you think wala na itong plano o may chance pang i-cancel yung election? Anong chance sa tingin niyo? Well, sabi nga nung isa mahiya naman kayo. At pinag-withdraw sa akin yung with video, offensive daw yung video. Hindi ko naman maintindihan, rin bahagi na ng offensive dahil pinag-titagpilon naman yung mga interview nila, yung mga footage na galing naman sa kanila, na-offend daw sila. Sabi ko, okay lang, i-withdraw ko, basta mangako kayo na walang term extension. Tuloy ang election ng 2028. Nagtaasa naman ng kamay, kaya sabi ko, di-withdraw na lang kung yun ang problema. Basta mangako kayo. Ngayon, siguro naman, umaalingaw-ngaw yung pangako na yan, pag hindi pa isinatupad, alam na natin kung sino may sala. Pero napakapangit talaga nung term extension na napaka self-perpetuating, self-preservation, ang pakay, at parang takot na magkaroon ng ibang kandidato, ibang pangulo sa 2028. Iniiwasan ng todo. Na sabi ko na yan noon pa eh. Kasi kung saan-saan ko yan narinig ko yan nung ba sa Kongreso, sila nauna dyan eh. Kasi nung pinag-uusapan yung impeachment at yung mga boto dyan, marami silang incentive. May incentive na cash, 20 million. May incentive na infrastructure projects, 200. May 250 million pangako. Pagkatapos nun, yung ikatlo, huwag daw kayo mag-alala sa eleksyon. Kasi takot na takot yung mga Visayas and Mindanao. Ayan, alam yan ni Attorney Freddy. Ganon din, takot na takot din yung iba na suportado ng iglesia. Sabi nila, huwag kayo mag-alala dyan, walang problema dyan sa iglesia at sa bismin. Kasi, ang tutumpuin, chat siya. Papatan ang konstitusyon ng mga hindi manalo-nalo sa kanilang napaka-ambisyosong mga plano. Thank you. Hello. Nakita ko si Miss Sandra Aguinaldo, nandiyan pala. Baka may tanong ka? Oo. Bumata ka. Bumata si Miss Sandra Aguinaldo. Oo. Nagte-text niya. Oo. Customer natin. Pero minsan wala pang sagot kasi hindi pa nangyayari. Oo. Baka pwede. Oo. Yung following what happened na lang po last night, dahil nga po meron pa walk out over the debate on changing the rules of the Senate to allow teleconferencing and video conferencing. Po. So ano po nakikita nyo moving forward sa Monday po, mapapag-usapan na naman po ito and do you see further siguro scenes or scenarios like this? Huwag naman sana. Marami kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control. Nung hininto yung re-ribbon, doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa
from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado, doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi na napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. Ganun eh. Hindi ba as parliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang may tapang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganun. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Hindi naman tama yung ganun. So, magkakaupos pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkaka-meeting pa ng bukas ng gabi at magdedesisyon kung anong mangyayari by Friday. So, tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon dahil para sa akin gusto ko natutukan ng trabaho at tubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat. Follow up lang, do you see, anything happening between now and Monday that could change siguro yung conditions ng pag pinag-usapan niyo mo dito sa Monday? Ako yung si Hope Springs Eternal. Kaya inaasahan ko na kahit pa paano, we'll be able to go back to work. It's important. Isang linggo na lang kami, kung tutukusin, 3 araw na lang natitira eh. Magre-recess na kami ng June 3. Tapos na yun eh. 3 araw na lang natitira, nagkakakambola pa eh. Tama ba yun? Kaya 3 araw na, ang dami pang nakasalang. Meron pa tayong krisis at emergency na hinaharap. Ang nakatutok lamang, ang tinututukan lamang, puros politika. Ito talaga, nakakahiya ito sa ating bansa. At ito talaga ang nakakahila ng daman ng Senado. Mike from RMM XL. Yes. Do you expect any changes sa composition ng majority sa susunod na mga linggo, papasok na linggo? Considering na by Thursday ay meron ng pagsasampa daw ng kaso kay Jingo Estrada. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar. Isang katutak na talaga yung kaso eh. Inububusi ata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umarna eh. Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tupo sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Mamangailan po muna yun. Balikan ko lang yung motion ni Sen. Marcoleta. Ano po yung napag-usapan ng majority doon since hindi po siya natalakay na maayos kapit sa pwede? Alin? Yung motion po ni Sen. Marcoleta sa papayag sa online. Yes, pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo, noong una panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon? May remote participation. Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan at walk out pa. Meron naman silang pinagbabayo noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka. Ito, may mga resolution 658, andyan, ang dami, resolution 51, may mga
resolution sila nung dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas?